Isang umaga, ay naglinis nga pala ako ng bahay. Sa pagod ko, napahiga na nga ako sa sahig. Hindi pa nga ako tapos ng mga oras na to, sobrang dami pang kalat dito sa bahay ko. Nahihirapan kasi ako magwalis eh. Bawat walis ko kasi, kunti lang nakukuhang kalat. Sobrang tagal na kasi itong walis namin. Halos isang side lang yung may buhok. Tsaka imbis na kada walis ko, nakatagal ako ng karat, ay lalong dumadami. Kasi kada walis ko, natatanggalan siya ng buhok. Ayan, no, kaya naman lalong pakalbo itong walis na ginagamit ko. Kaya naman naisip ko na bumili na nga pala ako ng bago. Dahan-dahan ko nga itong ina-unboxing kasi baka magupit ko yung pinakawalis. Hindi ko pa totally nabubuksan pero nakita ko na. Akala ko nga nung una, plastic yung pinakawalis kasi nga nakahiwalay siya. Pero grabe, totoong walis talaga. Tingnan niyo naman mga kadigot kung gaano kakapal tong walis na to. Makapal pa to sa buko eh, char. Tsaka piling ko hindi agad-agad o basta-basta natatanggal ng mga hibla. Kasi tingnan niyo kung paano to tinahi. Talaga namang wala namang matatanggal na hibla dito. Kaya naman para malaman ito, kasi ribbon ko ng ipang walis. Grabe, isang walis pala, sobrang daming kalat ang nakukuha. Tapos ang gaan-gaan pa niya sa kamay. Hindi siya masakit sa braso. Kasi minsan kapag nagwawalis ako, napapagod yung braso ko kasi nga ang bigat. Pero ito chill-chill lang. Tingnan niyo naman kung gaano kadaming kalat ang nakuha ko gamit ang walis na to. Isang hawi ko lang, halos lahat ng kalat tanggal na. Kapag naman ganitong walis ang gamit ko, talaga nakakasipag maglinis. Ito nga, naitapa ko ng lahat ng kalat dito sa labas namin. Wala talagang pinatawad tong walis na to. Kahit sobrang butil-butil na lupa talaga, talagang nakukuha. Guys, dahil sa walis na to, ay napadali ang pagtatrabaho ko sa paglilinis. Partida, mga kadugyot, hindi pa ako nagpupunas ng sahig niya. Kaya lang naman talaga ako nagpupunas ng sahig para matanggal yung mga dumi-dumi, yung mga alikabok na natitira kapag nagwawalis ka. Pero syempre nga, dahil sa walis ko na to, ay tanggal lahat ng lupa, walang natira. O yan, wala man ang lupa dumikit sa daliri ko. At eto nga, tapos na ako magwalis. So, diba, hindi ako mukhang napagod. Diba, minsan pagkatapos natin magwalis, ilalagay na natin to, ipapatong na lang kung saan. Pero ito, meron siyang sabitan. Ang galing, diba, para di siya madali at mapakapakan, para di maubos yung hibla. Yung mga kadugyot, ganito rin magwalis nyo sa bahay. Kung hindi, gusto nyo rin ba nito? Yes or no? So yun lang, thanks for watching. Bye-bye! Isang umaga, habang nanonood nga pala ako ng TV, ay kumakain-kain ako ng snack. Kaso habang nakain ako, nabitawan ko. Kaya naman binitawan ko muna tong baso dito sa tabi at tumayo ko para kumuha ng tissue. Medyo malakit pa naman to kinakain ko kasi may yogurt. Katapos ko magpunas ng tissue, iniwan ko muna ulit to sa tabi. Nauhaw kasi ako kaya tumayo ulit ako para kumuha ng baso at pitchel. Maasip kasi yung yogurt kaya kailangan ko uminom ng tubig. Pagkatapos kong uminom, ay nilagay ko lang dito sa tabi itong pitchel tsaka itong baso. Kaso na-realize ko sobrang dami na pa rin nakatambak dito sa tabi ko. Naisip ko dapat pala meron akong lamesa dito kaya side table para kung sakaling kakain ako o iinom habang nanonood ng TV, meron akong paglalagyan. At syempre dahil madali nga lang pala kausap ang sarili ko, eto nga bibili ako ng side table. Pwede palagyan ng mga pagkain o tubig habang nanonood ng TV. Ito nga pala ang tsura niya. O, diba sa picture pala ang ganda na. Pero nung binuksan ko na at nakita ko na yung laman, eto na nga siya, ang ganda, tingnan niyo naka-plastic pa. Dahil sobrang excited akong buuin to, tinanggal ko na nga dyan sa plastic. Basic na pala itong buuin at yung pinakakatawan niya. Tapos meron siya mga kasamang ganito. Bali ito pala ilalagay natin dito sa mga butas-butas para iwas dense kasi metal to. Bali pati nga pala yung mga paa ay nilagyan ko din. Plus ito nga pinatong ko na yung pinakalamesa. Ito na nga pala ang itsura niya. Sabi mga kadugot, ang ganda, napaka-aesthetic. At ang tibay pa niya. Kaya naman ito nga mga kadigot ay papesto na natin siya. At syempre dahil akin naman to, prepare ko to na itabi dito sa sofa para habang nanonood ako ng TV, pwedeng maglagay na lang ako na maglagay dito. O diba, hindi na ako sa tabi ko sa upuan naglalagay. Hindi na ako mangangaba na baka mahulog to mga to. Hindi na rin makalat tignan. Hindi na ako katayo para kumuha lang ng tubig. Kasi dito ko na ilalagay at dito ko na ibabalik. Kung kinakain mo, dito mo na lang din kukunin. O diba, hindi ka na rin tatayo para kumuha sa ref. At syempre yung tissue, dito mo na rin kukunin. O diba, hindi ka na rin tatayo para kumuha pa ng tissue. Dahil dito enjoy na panonood ko ng TV, hindi na ako tatayo-tayo. Mga kadigot, meron din ba kayong ganito sa bahay? Kung wala, gusto niyo rin ba ng ganitong table? Yes or no? So yun lang muna mga kadigot. Thanks for watching. Bye-bye!